Kath din, mukhang isa lang ng pinuntahan na lugar sa Batangas, mga kasombrero. Looks familiar ang lugar na ito, mga kasombrero, na pinuntahan ng Fulkerson family recently. Tapos Kath din pa rin, no, marami ang umaasa, mga kasombrero. Munahin ko ito, may shinare na, maliban dun sa shinare na picture, kasama si Lola Linda, may isa pa palang picture dito, no, na parang naka-formal naman sila, mga kasembreros, na kasi yung nakaraan ay si Alden ay nakawaki, no, tapos ngayon naman dito sa kanilang picture ay naka-formal na silang lahat, hindi na nakawaki si Alden, no, kasama si Lola Linda, mga kasembreros, na April, si Angel, si Riza at ang kanilang Pakistani cousin, mga kasembreros. So, tangkad na ni Angel, no, mga kasembreros, magkasing tangkad na sila ni Ate April niya, mga kasembreros. So, yun po talagang nakalap ako ng istorya or ng story behind kung ano yung inatinan nila Alden dito, mga kasembreros. So, baka kasal, no, or isang formal occasion ito na kanilang dinaluhan nung nakaraang araw, mga kasembreros. Tapos si Alden ay nag-share siya ng kanyang picture. Actually, marami siyang shinare, no, sa Instagram, mga kasembreros. So, isa sa mga behind the scenes doon sa paggawa nila ng documentary na Rebuilding Broken Rooms, mga kasembreros. So, dito ay parang nakatingin siya, no, sa rooftop or sa taas, mga kasembreros. So, may tinitinan yata si phenomenal box office ni Ma'am Queen dito, mga kasembreros. So, tapos, ang view pala nag-drop din kagabi ng mga pictures doon sa episodes nila ng Love Siargao, mga kasembreros. So, 6 hours ago, 207 likes, no? Some of the best moments happen when no one's saying action. So, ito yung parang free time nila ng mga customers, kasama na yung boyfriend ni Nadine in real life na si Christoph Barrio, mga kasembreros. Take a peek at these behind the scenes stills from episodes 13 to 14 and see the memories made beyond the scenes you watched. So, dito, natawanan lang sila, sina Christopher Barrio, sina Nadine, of course, sina Alden, and so on. So, parang parang casual lang, mga kasembreros, na nag-uusap and so on, no? Talagang, cool lang at saka chill lang, mga kasembreros. So, random photos ito, no, mga kasembreros, na binahagi ng View Philippines kagabi. Tapos, si Joseph Ryan, may shinare siya dito, no, na pictures kasama si Kath, and then si ate na Dimples Romana, mga kasembreros, sa magkaibang larawan. So, isa yata ito sa mga officials doon sa local, mga kasembreros, no, sa San Juan, Rizal. Dito ay naka-pink si Kath, no, si Sir Joseph Ryan. Tapos, yun, si ate Dimples Romana ni Kath, mga kasembreros. So, talaga nakakatuwa lang. Ano yata ito? Parang, yun yan, no, isa sa mga public officials doon sa local or LGU ng San Juan, Rizal, na kung saan shoot si Kath, mga kasembreros, for Someone Someday. Ito kagabi, pinost din si Alden ng GMA Network 4 hours ago. Alden Richards' advocacy for education is deeply personal in the GMA Public Affairs documentary special Rebuilding Broken Rooms. In the documentary, Asia's multimedia star shared that he relates to the students he met in public schools across different parts of the Philippines. So, na-mention niya dito na hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral, no? During his school days. I wasn't really able to finish my studies. I feel for the kids. I hope that with this documentary, maraming mamulat na mata. Yun ang sabi niya dito, no, mga kasembreros, sa kanyang documentary or sa post ng GMA Network. Tapos, post ito ni Maria Cristina Antelino.
Good morning everyone, no? Ang daming likes ha, 321. Tapos may picture ni Alden. So, good morning. May your day be filled with God's love, peace in your heart, strength for every step. Tapos, si Alden ha, nagbabala din at nag-share ng update about sa status ng mga baha, mga kasembreros kagabi. So, water level update, Lamesa Dam, no? Critical level na po yung Lamesa Dam. Alam ko lang Mesa Dam, parang sa Cavite or Laguna area yata ito, no, sa kanyang lugar. Current level 79.77 meters, spilling level 80.15 meters. So critical na yung level na ito mga kasembreros, no, according dito sa GMA News. So mag-ingat po talaga, no, ang mga taong specifically sa mga affected areas. So halos lahat, no, ng Metro Manila talaga mga kasembreros ay binabaha, no? Kung kaya talaga mag-ingat po tayong lahat mga kasembreros. So sana nga talaga yung pera ng taong bayan na pampagastos dapat sa flood control ay isauli na mga kasembreros. So tapos yung isa pang post ni Alden dito ay aso, no, don't leave them behind, sabi dito ni Alden. So nagbabala siya or nagpaalala, no, yung mga aso natin ay mahalin natin at alagaan sila mga kasembreros. So wag daw natin silang iwan. So kasi nakakaawa talaga ang ating mga 4 babies mga kasembreros. Tapos yun, si Mami Min pala, no, nag-post ng kanilang business sa Rumi Sense, no? Still thinking about it, 25% off ends tonight. So actually kahapon pa ito, no, or nung August 8. So kagabi ko lang nakuha yung Instagram story ni Mami Min mga kasembreros. So August 8 yung kanilang sale, no, 25% off sila dito nga sa pabango nila na business mga kasembreros na Rumi Sense. So medyo late na ako dito, no, kasi August 10 na tayo ngayon mga kasembreros. Tapos another post ni Alden, itong isa sa mga pinost siya sa Instagram, itong kaganapan niya sa rebuilding broken rooms mga kasembreros. So wala siyang boses no, pero ito po ay parang maikling video clip, no, na kinakuhaan doon sa rebuilding broken rooms niya documentary mga kasembreros. Tapos major item tayo, ayun, so looks familiar itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram story at itong pinuntahan din ni Kath, no. So parang iisa lang talaga siya mga kasembreros. So yung kay Kath, matagal na sila of course na nakapunta doon sa Benito Farm yata ito kung hindi ako nagkakamali, no, Batangas or something. Mga kasi yung kay Kath naman ay yun, nakatalikod siya dito, tapos pinost niya ito sa kanyang Instagram wall. Matagal na mga kasembreros. Tapos nagulat ako na parang pumunta rin dito sina Alden dito sa parang mangga siya na sobrang tanda na mga kasembreros. So 300-year-old mango tree, the things you've endured and the things you've seen. So dito naman ay yun sa picture na pinost ni na Alden ay si Mama Ten at saka si Riza yata ito, or si Riza. Pero yan, talaga siya, iisang lugar lang talaga siya mga kasembreros. So ayun mangga, grabe, 300-year-old mango tree. So iisa lang talaga siya mga kasembreros. So itong kay Kath, no, pareho lang din yung parang yung gesture, no, na ginawa ni Kath dito at saka ni na Mama Ten. So no, isa lang siya. So confirm nga siya mga kasembreros. So medyo siya ang tunay. Siya ang talaga mga kasembreros. So pinuntahan din pala ni Alden, no. Yun, sikat siguro ito, no, mga kasembreros. Of course, yung Benito Farm sa Batangas ay sikat na sikat. Pero correct me if I'm wrong, dito sa lugar na sinasabi ko na Benito Farm,
Kasi po pwedeng nasa ibang lugar siya mga kasembreros. Pero as far as I know, parang ito po ay talagang sa Batangas, no? Tinatawag nilang Benito Farm mga kasembreros. So talagang nakaka-amaze lang na tunay nga na iisang lugar na itong pinuntahan ng Kaafdan mga kasembreros. So yun, no? Talagang hindi natin alam, no? Baka nag-uusap ang dalawa or talagang alam nila Alden ito mga kasembreros kasi nga sa kasikatan, no, ng lugar na ito. Ito, tapos next item natin, Kaafdan pa rin, no, mga kasembres, marami ang naniniwala at nag-expect pa rin. Ito ay yung post nga ng admin na parang the same na bahay or designer mga kasembres na si Chino Yulo. Itong kinuha ng Kaafdan, no. So marami nag-comment kagabi. Sabi ng isa dito, Kaafdan forever, tanda ko yung pic ni Alden sa bahay ni Kath. Saka yan, mag-public pagtapos ng serie nila. So, umaasa pa rin siya, of course, na sa Kaafdan. So, sa mga gusto lang, no? Sabi ni Yang, sabi, Kaafdan forever, basta ako Kaafdan pa rin. Kaafdan forever, clue na ba yan, low-key couple? Sabi dito. So, marami, no, DJ Bay, ayaw ko na lang mag-talk, sabi niya. Tapos, low-key lang sila. Sabi niya, may Kaafdan heart na bubuhayan yata ako ng loob. Kaafdan forever, forever Kaafdan. Sabi niya, Dahila, o sabi niya, Dalila. Happy heart na ang perfect couple sa Alden Richards at Catherine Bernardo. So, nakakatuwa kasi marami pa rin ang umaasa, no? At saka, dito nabubuhayan ang loob mga kasembreros na may Kaafdan pa rin. So, sa mga gusto lang, mga kasembreros. Tapos, isasama ko na rin tong parang nature tripping. Ay, oo, ito na nga yun mga kasembreros. So, kasama kasi itong picture na ito ni Kath. Kasama yata, si Lixin yata ito ng mga kasembreros. So, kasama ito doon sa may dito, sa may 300-year-old mango tree na may larawan niya si Kath. So dito naman nakaupo sa parang isang lake, no? Or sa isang tubig sa harap mga kasembreros. Tapos may kubo sa gitna. So nature tripping si Kath mga kasembreros. Tapos yung isa dito ay nasa dagat siya. Naka-green na lifeguard jacket mga kasembreros. So yun, part pa ito ng sa Batangas yata ito talaga kasi sa Batangas talagang marami yung isla or beaches, no, dagat mga kasembreros. So parang doon nga siya talaga mga kasembreros pumunta. And so with Alden Richards mga kasembreros. And so is Alden Richards mga kasembreros. So yun, no, talagang nakakatawa lang. Tapos second from the last items, yung isang dito ni Alden ay pinost sa Instagram story niya, now airing, no, Rebuilding Broken Rooms. So parang nagpaalala na siya ng showing na at mapapanood na yung Rebuilding Broken Rooms na documentary nga nila, no, ng GMA Public Affairs mga kasembreros. And then, so yun, no, last item natin, panalangin of course ni Alden. Sabi nito sa kanyang prayer ay, Dear God, thank you for your wisdom and understanding. You invite us to ask. So today, I'm asking for your wisdom, your insight, and your revelation for my life. Guide my thoughts and decisions so I can walk in alignment with you. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. So grabe na, James 1:5 yan mga kasembreros. Help me to follow you and know which way to go. Make your will clear to me and give me courage to obey. Use my life to impact others and advance your kingdom. In everything I do, I would reflect your truth and bring your glory. In Jesus' name, amen. So amen, Pops Alden, no? Talagang nakaka-bless. Sorry po, medyo mausok sa amin. Nakaka-bless itong panalangin ni Phenomenal. Tama, no? Wisdom. Mahalaga ang wisdom kasi without wisdom ay hindi natin alam yung ating gagawin, yung ating decisions, yung ating plano and all mga kasembreros. Alright, so naman sa ating Kaafdan items, wala po tayong wala po tayong videos na papanoorin, but the Word of God, no, ay napakahalaga sa ating buhay. So pakinggan natin itong Word of God at isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Kailangan natin ng Word of God na ito mga kasembreros. Ang title po natin ay
maging responsable. Galatians chapter 6 verses 4 hanggang 5. Everyone should look at himself and see how he does his own work. Then he can be happy in what he has done. Grabe no, ang ganda. He should not compare himself with his neighbor. Everyone must do his own work. So responsibility ito mga kasambreros, no? Or responsibleness ang tinuturo dito ni Apostol Pablo sa atin mga kasambreros. So ito ay liham or sulat ni Apostle Paul sa mga Galatians mga kasambreros, and definitely applicable din po sa atin ngayon mga kasambreros. So sa ating tahanan, especially kapag tayo ay mga parents na, no, kapag tayo po ay may mga anak na for example, or may mga inalagaan sa loob ng tahanan, so kailangan talaga na maging responsable tayo mga kasambreros. Kasi kapag hindi tayo maging responsable at magiging irresponsible tayo, ay madadamay ang lahat mga kasambreros. So marami ang apektado, especially kapag magulang ka na. Naku po, talagang tested and proven na talaga na kapag ang magulang ay irresponsible, kapag nakapanganak na, iiwan lang sa nanay, iiwan sa tatay, iiwan sa tito, sa tita, or kung sino man dyan mga kasimberes na mag-aalaga din sa mga anak. Naku po, tapos hayahay lang yung mga magulang na nanganak lang, tapos ibibigay lang or kung papapalaga sa kung sino man dyan. Napaka-problemado po natin mga kasimberos kapag ganoon po yung situation natin. So lalo na kapag maraming utang, no, responsable dapat tayo sa pagbayad ng utang. So at marami pang iba mga kasambreros. So maging responsable tayo in general sa pagbabayad ng utang, pag-aalaga ng ating mga anak, no, pagbabayad ng ating mga bills sa ating tahanan and so on. So responsibility at yung pagiging diligent natin mga kasambreros sa ating buhay. Kinakailangan po talaga yan, no? Sabi, parang may mga kanya-kanya tayong task or responsibility sa buhay. Naku, ikaw nanay, ikaw nakatoka sa kusina, ikaw yung sa pagbabudget, kapag tatay ka naman, ikaw yung nagpo-provide para sa mga anak mo. So, mga kasambreros, kapag ikaw naman ay guro, no, responsibility mo na magturo mga kasambreros. So ganoon po siya talagang part na yun ng ating buhay mga kasambreros. So dito si Apostle Paul ay talagang napakalakas, no, napaka-profound ng kanyang message dito about personal responsibility. So the Apostle Paul, who wrote this letter, employs this verse to encourage believers to take accountability for their own lives and actions. So parang tapat mo, linis mo, no? Parang ganoon siya mga kasambreros. So kung ano yung nagawa mong mali, no, you have to face the consequences. Kung ano naman yung nagawa mong dapat na kung ano ang ginawa mo, ikaw rin mismo ang magsosolve, no? Ikaw rin mismo ang may problema mo, dapat ikaw rin mag-solve. So may tutulong sa atin, pero yung accountability, no, kunwari yung kasalanan ni Maria ay kasalanan ni Maria. Ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Pedro. So, kay Lord lamang yung kakaiba. Kasi yung kasalanan natin ay siya pa yung umako, mga kasambreros, na kahit na tayo naman dapat yung umako, mga kasambreros, no, sa krus ng Kalbaryo. The phrase, "for every man shall bear his own burden," teaches us that we have a unique calling and set of responsibilities that we must carry ourselves. It reflects an important principle in the Christian faith. While we support one another in times of need, ultimately each individual is accountable for their personal journey and choices. So yun siya, no? Kasi kunwari buhay natin yan, no? This verse also emphasizes the life that brings both personal burdens and collective challenges. So ang series kasi ng ating problema mga kasambreros, minsan hindi pa tapos yung isa, andyan na naman yung isa, no? Kumbaga ang buhay natin, minsan nasa taas, nasa baba, no? Parang ganoon siya mga kasambreros. Pero ang pinakamahalaga dito ay patuloy tayo nagtitiwala, nananalig at nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon mga kasambreros. Whatever challenge, whatever na mga circumstance na dumadating sa ating buhay, each of us has different strengths, weaknesses, and paths. So, parati nating tatandaan na kanya-kanya tayo may
may iba-iba tayong landas, may iba-iba tayong mga kahinaan, may iba-iba tayong kalakasan mga kasembreros. So may mga taong mahina yung mahina sa math, mahina sa English, pero malakas naman sa history, sa science, and so on. So may mga tao namang mahina sa klase, pero masigasig sa buhay, na madiskarte sa buhay mga kasembreros. So may ano nga dati, 'di ba? Diskarte o diploma. So parang ganoon siya mga kasembreros. So pareho, no? Kailangan natin ng diskarte at diploma mga kasembreros. So ganoon po siya. So pero parati nating tatandaan na hindi ibig sabihin na malakas ka sa ganito na aspect ng buhay ay malakas ka na sa lahat, no? Because we are not God mga kasembreros. We really need God mga kasembreros, kahit na tayo po ay sabihin natin malakas, kahit na matalino, no, talented, and so on mga kasembreros. We may lean on family, friends, or the church community in our struggles, but we are responsible for our own decisions and must find ways to address our challenges. So tama, no? Tayo po ay may pamilya, tayo po ay may simbahan, tayo po ay may mga kaibigan, may mga katrabaho, pero yung personal responsibility natin, no, dapat tayo po yung kusang nagkakarga noon mga kasembreros. So kasi hindi ibig sabihin na ikaw yung gumawa, tapos yung ikaw yung gumawa ng isang bagay, tapos kapag bayaran na or parang sisihan na isisisi mo sa iba mga kasembreros. So hindi po ganoon, because we have our own personal choices. This notion isn't just about striving to be responsible individuals. It reflects the greater truth of our walk with God, trusting in Him or in God to assist us as we face life's burdens allows us to grow and develop spiritually. So yun siya, no, kagaya na mention natin kanina, pwede tayong haharap man tayo sa mga problema, sa mga trials, pero wag nating kalimutan na meron tayong Diyos, no, na parati nating masasandalan, no? Mapagtitiwalaan mga kasembreros ng ating Diyos, sapagkat siya po ay mabuti at maaasahan natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng season, sa lahat ng oras, no? Anytime, anywhere mga kasembreros, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. We should remember that while we bear our own burdens, we are never alone in our struggles. So yun siya, no? Personal accountability man natin, personal responsibility man natin, pero wag nating kakalimutan na meron tayong Diyos, no, na masasandalan at hindi tayo nag-iisa sa buhay. Paul contrasts the idea of communal assistance with the concept of personal responsibility. So hinimay-himay kasi ni Paul dito, no, yung communal assistance. Ibig sabihin, meron tayong mga grupo na pwede nating masasandalan, may hinga ng tulong, kagaya ng pamilya natin, ng ating asawa, for example, kaibigan, or community or church. Pero meron tayong personal din na responsibility na ginagampanan at dapat gampanan. In the surrounding verses, Paul encourages us to help those who are struggling, but he also insists on the necessity of self-accountability. This balance between supporting each other and taking responsibility for our actions is crucial in our Christian lives. So napakahalaga talaga nito mga kasembreros. Kahit na sa mga ordinary na mga tao, kasi nakita ko talaga dito, no, kahit nang wala silang, mas lalo na kapag wala tayong personal na relationship sa Panginoon, madali tayong sumusuko, madali tayong naninisi, no? Yung kasalanan mo, isisi mo sa iba, isisi mo sa kay ganto, kaganyan, so masama po yun na ugali, no? At hindi po yun na kanais-nais mga kasembreros sa harapan ng Panginoon. So kung pa kung ginawa mo at saka choice mo ito, wag mo isisi sa iba kung ano yung kahihinatnan. Okay? Kasi kapag success naman yan, no, ay magiging masaya ka naman. Pero kung kasamaan naman at saka distraction ang inabot mo, ay wag mong isisi sa iba. Knowing this context enriches our understanding of verse 5, where Paul partially or practically applies these principles of caring for one another while still honoring personal responsibility. So yun siya. Grabe, no? Kasi balance yung ginawa dito ni Apostle Paul. Na yes, meron tayong community, meron tayong masasandalang pamilya, church, and so on. Pero we also need to remember na meron tayong mga personal accountability at responsibility sa buhay. The term own indicates that these burdens are specific to each individual.
This verse is not about our interaction with others' burdens, but emphasizes that our relationship with God and our growth stems from dealing with our own struggles. Each of us faces different challenges, and it's vital to acknowledge that our individual journeys may vary significantly. So, magkakaiba man yung ating mga hinaharap sa buhay. So, parati nating isipin na since we have personal responsibility, meron tayong Diyos, no? At hindi tayo nag-iisa sa ating buhay at hamon, no? Challenges na kinakaharap. So, yon, ang mga lessons na dapat natin matutunan ay personal responsibility. Kailangan ito mga kasombreros, no? Na matutunan natin na meron tayong personal responsibility. Pangalawa, balancing support and autonomy. So, yun siya, no, mga kasombreros. Kailangan magkaroon tayo ng balance din po sa ating community, sa ating personal na buhay. And then the last one is empowerment through struggles. So another lesson we can draw is empowerment through our struggles. As we learn to navigate our burdens, we become equipped to help others who may carry similar ways. So grabe, no, similar weights, no. Our experiences shape us into compassionate and understanding individuals. This growth fosters community as we share our stories and lessons with one another, allowing others to see God's grace in our lives. So, mahalaga na tayo po ay magkaroon po ng pagbabahagi, pagkukwento ng mga istorya sa ating kapwa-tao, kasi doon tayo rin natututo, no? At saka lumalakas tayo na ikaw rin pala. So, knowing that they also encounter the same struggles as ours ay nakakapagpalakas pa ng ating loob, no, mga kasombrero. So, part nyo ng encouragement at pagpapalakas ng ating Diyos sa atin. Alright? So, yun ang sa ating Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, matandaan natin yung personal responsibility natin sa buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasumresan pa. Alam po.